Ryan, kabilang sa pinuntahan sa MDA flight ngayong araw na nag-take off mula rito sa Puerto Princesa, Palawan ay ang Pag-asa Island, kung saan patungo pa lamang sa lugar ay ilang beses nang nag-radio challenge ang China. Narinig ito mismo ni Senador Risa Hontiveros, lula ng Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard, kasama si Commodore J. Tariela at ilang miyembro ng media, kabilang ang PTV News. Habang naririnig ang Chinese radio challenges ay napapailing si Senador Hontiveros at sabi nga niya ay nakaka-offend dahil nangyayari ito sa West Philippine Sea. Dagdag pa yung natatanggap niya na Chinese roaming messages sa cellphone. Nakaka-offend talaga yung mga Chinese radio challenges, pero sapat na sinasagot ng Coast Guard sa iba't ibang features dito sa West Philippine Sea at mula din dito sa eroplano natin. Laging iginigiit yung UN Convention on the Law of the Sea at saka yung 2016 Arbitral Award kung kaya't Pagkalapag sa Pag-asa Island ay sinalubong ang senador ng komunidad ng mga Pilipino na nakatira roon. Ito ang unang beses na nakapunta si Hontiveros sa Pag-asa Island. never give up any part of the Philippines, ni ang Pag-asa Island, ni ang Kalayaan at Island Group. And mismo yung local government unit dito ay may mga development plans. Sa gitna ng naging usapin sa KIG, nais ng lokal na pamahalaan na makabisita rin sa kanilang lugar ang iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon din kay Tariela, nananatiling bukas ang kanyang imbitasyon sa mga mambabatas na dati na niyang binanggit para magpunta sa West Philippine Sea. Kaya sinabi ko, hindi lang sila, no? It's an open invitation for everyone. Nagkataon lang ngayon, of course, Senator Risa Hontiveros is the first one na kumasa, na sumama sa atin sa MDA flight. Ako naunawaan ko naman po kung anong mga sinasabi nila dahil hindi ako naintindihan yon. Pero kami po dito, okay lang sa amin yon. Kailangan namin unawain. Pero mas maganda pumunta sila, maunawaan nila na ang pag-asa ay atin at ibang pictures na mayroon tayo sa PD 5096. Kasabay ng pagbisita ng senador ay namahagi rin siya ng tulong gaya ng food supplies na inihatid sa Pag-asa Island sa tulong ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa. Nagkaroon din ng medical mission para sa mga residente. Ibibigay naman ang 47 na unit ng desalinator para sa mga okupadong feature ng Pilipinas sa West Philippine Sea na binabantayan ng mga tropang Pilipino. Sa bisinidad ng Pag-asa Island, nananatili ang 17 Chinese maritime militia vessels, 2 barko ng China Coast Guard at isang PLA Navy warship. Inikot sa MDA flight ang iba pang features sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre at sa pamagitan ng radio communication ay nakausap ni Hontiveros ang mga sundalong Pilipino na nakadeploy roon. Magandang hapon po, ma'am. Duty pwede na lang po sa PRP Sierra Madre. Maayos na po kami dito, ma'am. Kapo ma'am, likewise ma'am, mag-ingat po kayo sa inyong biyahe, ma'am. Sa hindi kalayuan ay ang Mischief o Panganiban Reef na okupado ng China bilang artificial island. At kita sa MDA flight kung paano ito na-develop bilang isang base militara na paglabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ryan, sa pagpunta nga ni Senador Hontiveros sa Pag-asa Island ay tiniyak niya yung ibibigay na suporta sa mga features ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sana nga raw pati yung iba pang mga mambabatas at opisyal ng gobyerno ay makabisita rin sa Pag-asa Island at sa iba pang features sa West Philippine Sea para nga makita nila kung ano yung sitwasyon.